Tuwing nakikita ko yung traffic, daming tao. Time to harvest talaga. Kung nakikita ako kaliwat kanan, dumaraan ako sa mga kalsadang main road, kainan, magkakadikit talaga kainan. At ngayon, the last ministry God has given us is ang pag-aasawa. Kasi sabi niya, sa huling panahon bago ako dumating, tulad ng pagdating ng baha, ang tao ay nagkakainan, ang tao ay nag-aasawa at binibigay sa pag-aasawa bago siya dumating. So, this will be the last days. Kaya nakikita ko maraming restaurants talaga. Kahit sa puro restaurant, magkakadikit, magkakatapat, kainan. At ngayon, ang daming nagpapakasal. At ito ang pagkakataon para share ng Word of God. To tell them the Word, His love, and to have life. Kaya this will be the last days. At ang pinakatalagang mahanda ng, alam niyo ang pagdating ng Panginoon, harvest. Ang dami ng tao. Wala nang dadaanan. Pati motor, wala nang madaanan. Pati kariton, pati bisikleta, wala nang madaanan. Natatraffic na lahat. Ang daming tao. Kaya this will be the last days. Let us pray to God, the God of life, the God of harvest. Panginoon, salamat sa mga last days na to. Binibigay niyo po sa amin na patuloy kami manambahan sa inyo, manalig sa inyo, tumawag sa inyo. Dahil darating ang panahon, magpapakita ka ng mukhaan sa amin, dito man o sa inyong tahanan. Maraming salamat at sa inyong salita at sa inyong presensya, sumaaming kayo. Maluwalhati kayo, malugod kayo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Sige po. Okay, we talk about giving. Pero isipin naman natin yung nagbibigay. Huwag naman lagi nating isipin yung laging gusto natin. Isipin din natin anong gusto nung nagbibigay. At ang talagang capable na magbigay lamang, kasi lahat ng sa atin, gift. When you say gift, binigay. Ang capable lamang talaga na magbigay ay ang Diyos. The rest, mga secondary na yan, na galing din sa Diyos. Kaya sa ating buhay, hindi lang natin isipin yung gusto natin. Isipin nyo rin yung gusto ng nagbibigay. Kaya hindi lang hingi ng hingi. Alamin din natin kung ano yung nakakalugod sa Kanya. Bagamat ang Diyos ay wala siyang string attached sa pagbibigay. Hindi niya naman talaga hinahangad na purihin siya. Kaya lang siya nagbibigay para purihin siya. Hindi niya hangad yun. Kasi maluwalhati na siya. Wala siyang string attached. Tanging gusto niya lang talaga ay magbigay. Pero hindi lahat ay binibigay. Kaya hindi magic, hindi agimat ang paghingi. Hindi agimat yan. It's not for our comfort ang kanyang miracle. It is according to His will, His timing, at kung anong reason bibigyan ka. And in His own will. Kaya wag natin gawing agimat ang in Jesus' name. Alam niyo ba kung sinong gumamit ng agimat sa in Jesus' name? Ginamit niya ang agimat yan. Nakakulong na. Tumatakbo pa nga na senador eh. Ginamit ang agimat at inangkin niya. At ngayon, nakakulong na. Noon daw luminto, in Jesus' name, o kita mo, minto. Eh ngayon, napahinto niya ba yung huhuli sa kanya? Stop! No? Para bang agimat niya na? Hindi agimat ang paghingi sa Diyos. Actually, nandun yung pagsusuma mo. Nandun yung sinasabi mo kung kalooban mo. Nandun yung kung nalulugod kayo. By the time na binigyan ka ng anointing, binigyan ka ng katugumpayan, hindi atin yon, niloob lang ng Diyos.
Eh ngayon, inaabuso, ginagawang agimat. Kaya ngayon, nakakulong yung gumawa ng agimat. Ayaw ng Diyos na abusuhin siya. Huwag natin abusuhin ang Panginoon. Bagamat siya'y giver, pero isipin mo rin anong gusto niya at bakit mo dapat hingin niya. Ito ba'y kalooban niya? Pero hindi maalis talaga, God is giver. Talagang napapahinuhod siya. Kaya nandun yung pagsusumamo, nandun yung pagpapakumbaba, nandun yung paghingi. Okay. Tingnan natin, halimbawa na lang, lahat ng mga great man, kung paano sila manalangin, hindi nila inaangkin na kapangyarihan na yon. Hindi nila agimat yon. Talagang, nag-stop down sa harap ng Diyos. At lagi nilang sinasabi, if you please, kung nalulugod kayo. You see, example lang to sa Exodus 33, verse 13. Verse 13. If you are pleased with me, Lord, teach me your ways, so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. Si Moses to. Kasi sinabi sa kanya ng Diyos, tinalaga kita, binibigay ko sa iyo pamumuno, dahil nalugod ako sa iyo. Kilala kita sa simula't simula. Pero ganun pa man, na sinabi na sa kanya, dineklara na siya na ikaw ay bibigyan ko ng kapangyarihang mamuno, ikaw ay bibigyan ko ng anointing. Tingnan niyo yung pangalawang sinabi niya, Lord, kung talaga nalulugod kayo sa akin, bigyan niyo ako ng pamamaraan. Hindi niya inangkin. Pero may mga taong inaangkin, tinelevise pa. Di ba? O kita niyo resulta. Ginawang agimat ang pananampalataya. Eh buti pa si Jesus, nung siya hinuli, may part talaga na si Jesus, nung uhulihin, nung sinabi niya, sino ba hinahanap niyo? Si Jesus na taga Nazaret. At nung narinig ng mga manghuhuli sa kanya, anong sinabi niya na, ako yung hinahanap niyo na si Jesus na taga Nazaret. Nung marinig yung mga sundalo na huli sa kanya, napahinto, tapos nagtumbahan, talagang natural yung kapangyarihan ni Jesus. Natural. Siya talaga yon. Pero yung angkinin mo na ikaw nagpahinto, stop! Nagkataon lang eh. O kita nyo napahinto. Pero yung nag-aresto sa kanya, hindi niya napahinto. Nagtagumpay. Samantalang si Jesus, nahuli lang siya talaga. Nahuli lang siya dahil inoffer niya ang kanyang sarili. Kaya hindi niyo maitutumbas ang kapangyarihan ni Jesus sa pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kung pinagkalooban man tayo ng kapangyarihan, ano lang yun? Ayon din sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. Never niyong aangkinin yan. Never niyong gagawing agimat. Tulad ni Moses, very powerful na siya. Naharap niya na ang na marami na siyang miracle na ginawa. Pero ganito pa rin ang kanyang panalangin, Lord, kung nalulugod kayo. Maging si David, Lord, kung nalulugod kayo. Yan talaga ang tunay na panalangin. Alam niyo kung ilang beses sinabi ng Diyos sa Bible, I oppose the proud, but I give mercy to the humble. Ilang beses. Kasi nabibwisit siya sila mga mayabang. At kapag kayo naging mayabang sa gift na binigay sa iyo, yan ang simula ng inyong downfall. O ngayon, pilit niya itinataas sarili niya, tatakbo ng senador, bobotohin niyo pa ba? Binagsak siya. Binagsak siya. Kasi inangkin niya ang papuri. Ginawa niyang agimat ang pananampalataya. Hindi agimat ang gift, ang pananampalataya natin. Like David, lagi niya sinasabi, Lord, wag niyo alisin. Malugod kayo sa akin. Wag niyo alisin ang joy na to. He's always in the presence of God, humbling down. Although they are great men. Kaya wag niyo itataas ang inyong sarili, kaya delikado ha.
Yung mga nagtuturo ng real identity, narinig ko na yon. Hindi magandang ituro kung sino kayo sa harap ng Diyos. Mali yun. Anong ginawa sa inyo ng Diyos? Yung identity nyo. Kasi nagbibigay ng yabang yon. Kung sino kayo. Dito sa daigdig, kung sino kayo sa kaharian ng Diyos. Huwag ganon. Your real identity, lagi niyong itanim sa puso nyo, sa isip nyo, your real identity is you are nothing. You are nothing without God. So the best thing to think, na pag-aralan nyo, sino ang Diyos sa buhay nyo. And that is your real identity. Kasi yung ganong konsepto, kung sino kayo, sa harap ng Diyos, nagbibigay ng yabang. Nagbibigay ng, ginagamit nyo ng agimat ang pananampalataya. Always humble down like David and Moses. Si Moses, sinabi na sa kanyang harapan, ikaw ay nalulugod ako sa iyo, kaya ikaw ang mangunguna. Pero ganun pa man, nagpakumbaba siya, Lord, kung talagang nalulugod kayo, you see, hindi niya ina-accept kung sino siya sa harap ng Diyos. Kaya lang may mga turo ngayon na bago. Who are you in the presence of God? Who are you? Your real identity. Alam nyo, nagtatanim ng yabang yan. Magpakumbaba tayo lagi sa harap ng Diyos. Our real identity is we are nothing. We are nothing without God. Itaas natin ang Diyos, hindi itaas ang ating sarili. Kasi in that teaching, itinataas nyo ang inyong sarili. Malapit tayong kikibuloy. Huwag niyong itaas ang inyong sarili. Humble down. Never niyong itataas ang inyong sarili. Kahit na kayo anak ng Diyos. Kahit na kayo iniligtas. Kahit na kayo ginawa niyang prinsipe. Actually, we are prince. We are prince and princess in His kingdom. Tayo ay talagang inadapt spiritually. Tayo ay tinanggap ng Diyos. Kayo'y mga anak na ng Diyos talaga. But never itaas nyo ang inyong sarili. Kahit sa kapitbahay nyo. Kahit sa sarili nyo. Huwag nyo itataas ang sarili nyo. Always humble down. Why? Kasi malayang kikilos ang Diyos sa buhay nyo. The time you humble yourself down, the time na sabi mong wala akong magagawa, I'm nothing, the more na itataas mo ang Panginoon, the more ng Diyos ay kikilos sa buhay nyo. Like Moses. Nalugod ang... Kaya ang Diyos, lagi siyang ginagamit kasi humble siya. He is humblest person in the world next to Jesus, sinabi. Even David, humble si David. Di ba na niya magmukha siyang busabo sa kanyang sayaw, magmukha siyang tanga sa kanyang sayaw, basta't, biro mo hari, naka-robe, no? Naka-corona, and then sa harap ng kanyang mga katulong, nagsasayaw, nagtatumbling-tumbling. Ngayon yung asawa niya, si Nicole, napahiya. Ano ka ba naman? Hari ka pa naman. Ba't mo ginawa yun? Sa harap ng mga katulong mo, nagsayaw ka, para kang tanga. Pero sabi ni David, alam mo, sa susunod, mas mumukha akong emot, magsasayaw ko ng mas grabe pa sa nakita mo, alang-alang sa Diyos. Because he's humbling down himself. Ina-accept, yung sayaw niyang yun, ina-accept niya na ang Diyos ang lahat na may kagagawa ng kanyang katagumpayan. It is an acknowledgement, hindi sa kanya. Bagamat hari na siya, hindi niya tinaas ang kanyang sarili. Kaya be careful. Your real identity, you are nothing. You are nothing without God. And by that concept, you are exalting God, not yourself. Hindi ang sarili nyo. At doon magsisimulang kumilos ang Diyos. Doon magsisimulang ilabas niya ang kanyang identity as a giver to you. Lahat ibibigay na. Because God, He gives for a reason. Okay? God is a God of giving. Siya talaga nagbibigay. But He gives for reason.
Nagbibigay siya sa mga dahilan. Dahil siya ay Diyos ng buhay, isinishare niya ang buhay hanggang sa buhay na walang hanggan. Hindi siya nawawala ng buhay kasi siya ang source ng buhay. Siya ang gumagawa ng buhay. Kaya nga, doon sa dalawang puno, ang pinapipili sa atin, buhay. Huwag kaalaman. Kasi ang kaalaman, manggagaling din sa Kanya. Huwag niyong hanapin yan kasi once nakuha niyo ang kaalaman, may dalawa yan. Ang masama kaalaman para sa masama kaalaman sa kabutihan. Kaya lang, ang pipiliin niyo, natitiyak ng Panginoon yon. Kapag kayo nagkaroon ng kaalaman, ang pipiliin niyo kasamaan. At yun nga ang nangyari. Kaya hanggat maaari, hindi siya swapang sa kaalaman. Actually, ang kaalaman binibigay. Kaya sabi niya sa dalawang to, libre kayo dito sa buhay. Let us look for life. Kasi yung kaalaman, nagbibigay din ng kayabangan. At sa kaalaman natin, mas pinipili ang masama. Gumawa ng masama. Isipang masama. Pamamaraang masama. Ayaw niya nun hanggat maaari. Kaya hindi dahil sa ayaw niya nun para maging ignorante kayo. Hindi. Ang kaalaman ay manggagaling din sa Diyos. Seek your knowledge and wisdom from God, not from other thing. And that's the reason why, sabi niya, huwag niyong kakainin ang bunga ng kaalaman. Kasi pag nagkaroon kayo ng kaalaman, totoo naman, nabuksan ang kanilang isipan, pero mas pinili nila ang lumayo sa Diyos. I-reject ang Diyos. Masama yun. Ang maging makasarili, ang magsarili. We are created to be dependent on God. Kayo ay nilikha para maging dependent, so much dependent with God, not to be independent with God. Mali yun. Kasi kapag kayo naging independent sa Panginoon, unang-una, wala kayo. You are nothing without God. Pangalawa, ang isipin nyo lang puro mga kasamaan nyo. Ikasasama nyo. That's why we are protected, sana. Na piliin nyo lagi yung buhay lang. Buhay lang. And His nature is to give. And He gives love because He is a God of love. Kaya lagi kong sinasabi sa kasal, no? Mahalin niyo ang Diyos kayong dalawa at magmahalan kayo sa isa't isa. This is the only love triangle God allows. Huwag sa iba. Talaga naman love triangle. Kasi kapag kasama natin sa anumang relasyon ng Diyos, mas gumaganda ang pag-iibigan. Mas lumalalim ang pag-iibigan. Mas nagiging matibay ang pagsasama kasi siya ang Diyos ng relasyon. Siya ang Diyos ng pag-ibig. Kaya yung panliligaw nyo sa inyong asawa, nung simula, mas liligawan nyo ngayon ang inyong asawa. Mas umiibig kayo kasi nandun ang Diyos ng pag-ibig. Siya nagbibigay ng pag-ibig sa isa't isa. Pero pag wala ang Diyos, dry. Nagsisimula na maging makalaman, makasarili. Ito na nagsisimula ang kaguluhan. There must always be God within your relationship. Yan ang tanging love triangle na inaalaw ng Diyos. And praise the Lord. Di ba mga pastors, mas lumalalim ang ating pag-iibigan, no? Di ba? We experience it. Kaya malaya akong nasabi, na-experience ko Na-experience ko, kaya ang sarap sabihin kasi napapatotohanan ko. He gives love. And He gives relationship. The reason why He gives to strengthen our relationship with God. Yun ang reason. Para makita mo na talagang dependent ka sa Panginoon. The more na may pangailangan ka, pinakita niya, kailangan mo siya. Humingi ka at ibibigay niya sa'yo. Because of relationship to you. He gives at His pleasure. Ay pagbibigay niya, kaya sinabi ko sa inyo kanina, sa ating relasyon sa Diyos, wag naman puro hingi-hingi yung gusto natin. Isipin din natin kung anong gusto ng Panginoon Diyos. Kaya dito si Moses, hinihingi niya, if you please, kung ano yung nakakagusto sa inyo, please. The word please is, malugod kayo.
Kahit na diniklara na Diyos kay Moses, nalulugod na nga ako sa iyo eh. Pero still, he humbled himself nung humingi siya. If you please, kung kayo'y nalulugod talaga, ganon ang panalangin. Hindi yung always with authority. Totoo may authority naman, pero always seek the will of God. Seek what pleases Him. Hindi yung kung ano yung gusto nyo. Kaya nga, He gives at His pleasure. Kaya hindi lahat ay bibigay sa inyo. Kaya, nakarinig ako ng katuruan, huwag nyo na ilagay na sana. Pag hinihingi nyo, expect! Kung hindi kalooban ng Diyos, pipilitin mo ang Diyos, pipigain mo ang Diyos, gagawin mong utusan ng Diyos, mali yung turo na yun. Para bang akala mo sila may authority, akala mo sila ang may kapangyarihan, akala mo agimat nila yung paghigi, lahat ibibigay. Hindi. Nausi yung katuruan na yan. Until now, may tinuturong ganun eh. No, you humble down, you wait. Wag na daw sana. Pag kayo manghihingi, wag sana. Actually, yung amen, siya nawa eh. Siya nawa. When you say siya nawa sa Tagalog, mangyari nawa. Parang sana yun. Yung sabihin mo, di wala ng amen. Inaalis nila. Hindi nila alam, unti-unti ang katuruan ay tinuturuan ng tao, ang anak ng Diyos na maging proud. At alam ng dyablo na ang Diyos ay galit sa mga proud, sa mga mayabang. Unti-unti, yung mga katuruan yan, katuruan niya ng hindi tama. Hindi ko din masabing galing sa dyablo, pero mali. Kasi it instilled to the heart na maging mayabang. A good example, nakakulong na ngayon. Gusto niyo yan? Ibabagsak kayo ng Panginoon. Kasi ilang beses sinabi ng Panginoon, I oppose the proud. Kahit kayo tumawag ng 1,000 in Jesus' name, pero sa heart nyo, mayabang na kayo, dahil sa gift na pinagkaloob sa'yo ng Panginoon, ibabagsak ka pa rin ng Panginoon at hindi ka pa rin ililigtas. Kaya ngayon yung sinabi niya, ako kasi noon nagtaka, bakit sinabi ni Jesus, itong mga taong to, na nagsabi, Panginoon, di ba nagpagaling kami sa pangalan nyo? Hindi ba kami tumawag sa inyong pangalan? At ang ating doctrine, kapag tumawag ka sa Panginoon, ligtas ka na. Pero itong mga taong to, bakit hindi niligtas? Kasi ginamit nila ang in Jesus' name sa kanilang sarili, sa kanilang kapangyarihan. Inangkin nila ang kapangyarihan. Ginawa nilang agimat. Hindi nila tinaas ang Diyos. At yun ang dahilan kung bakit hindi sila kilala. Bagamat nasa kanila ang gift, pero mas tinaas nila ang kanilang sarili kaysa itaas ang Diyos. Kaya nandun pa rin talaga, ang paghingi sa Diyos ay pagpapakumbaba. At ang ating real identity, hindi yung itataas nyo ang inyong sarili. Ang ating real identity is, we are nothing. We are really nothing without God. Like Moses. Feeling niya wala talaga siya. Kahit na diniklara na, ikaw ay pinili ko, ikaw ang mangunguna, ako'y nalulugod sa iyo, and then sasabihin ni Moses, Lord, kung nalulugod talaga kayo sa akin. Talagang he was so very much humble. Kaya, nalugod talaga sa kanya. At talagang very powerful ang pinakita kay Moses until na siya'y sambay ng tao. Pero, by the time na itaas nyo ang inyong sarili, dahil kay anak ng Diyos, God will put you down. So, He gives in His pleasure. Kaya pagbibigay sa atin, mga gift, in His pleasure pa rin. Kaya always ask, ito ba'y kalugod-lugod sa inyo? And He gives for our needs according to His own will. Hindi siya magbibigay yung comfort lang natin, yung ikasisiya lang natin. Actually, nakikita niya ang needs. At isa sa mga pangailangan natin, yung maging masaya kayo. Maging satisfied kayo. Maging abundant ang inyong buhay. Kaya in His own will, alam niya kung paano kayo bibigyan na hindi nyo maipagyayabang. Alam niya kung paano kayo bibigyan na hindi nyo itataas ang inyong sarili. Dahil ayaw niyang malayo sa inyo. Ayaw niya kayong malayo sa Kanya.
Kasi ang nakapaglalayo sa atin ay yung pride. Nagiging feeling independent na tayo. Never. Do not. Kaya nga, let us wait upon His will. If He pleases. Kung kailan siya napiplease. Alam ko lahat tayo dumadanas ng pagsubok. Kung talagang ang Diyos ay bigay sa atin ang puro kasiyahan natin, di dapat wala ng pagsubok. Wala ng pagsubok. Anyway, Diyos naman siya ng kasiyahan eh. Di dapat lahat na tayo masaya. Lahat natin gusto, masaya, ay bigay na, pero hindi. Dumadaan talaga tayo sa pagsubok kasi meron siyang pamamaraan na ibibigay niya ang needs. At kasama doon, tandaan nyo, yung needs natin, yung ma-feel nating masaya tayo, masatisfy tayo. Hintay natin yung pagkakataong iyon. Alam niya kung kailan darating yon. Amen, mga pastors? Sa ministry natin, ang ganda, di ba? Kesa yung magsalita ka sa kalsada na wala naman nakikinig. Yung lagi kong sinasabi, ministry to. Yung nagsasalita ka sa bus na mukha kang tanga, mukhang yung iba nga, mga katabi mo, naaasar pa. Gaganong-ganon pa. Kaya hindi ko na-experience yun kasi simula't-simula, ayoko nito. Doon na lang ako sa church, magpapatotoo. Kasi gusto ko yung may makikinig sa akin. Pero by the time na hawak na namin ang microphone sa mga bisita, all eyes sila. And we share the love of God. We share the God of relationship. We share the God of life. And at the end, it is the timing na ipakilala anong relasyon nila sa Diyos. At napapatanggap namin, tumatanggap. Ganda. So, according to His will, let us wait kung kailan kayo bibiyayaan, kung kailan kayo mainip, huwag kayo yung mag-rattle, kung kailan darating. Kasi alam niya ang ikasisiya nyo. Isa rin sa kailangan natin yung maging masaya tayo. Isa rin sa kailangan natin yung masatisfy tayo. Alam niya yan. Need natin yan. Isa rin sa kasiyahan natin yung matuwa tayo sa buhay na ito. Ibibigay niya. Hindi niya kayo pababayaan. Merong para sa inyo sa ikasisiya nyo. Ikasisiya nyo. Kaya minsan, nagkikwentuhan kami ni Malen. Lahat ng mga gusto ko sa babae, hindi ko nakuha. Pero may binigay siya sa akin. Alam niyo ang pag-aasawa kasi, parang puzzle. Diretso ba ang puzzle? Hindi. May uka, may nakatao. Kaya pag kayo pinag-puzzle, meron siya na wala ako. At meron ako na wala siya. Kami ang pinagtutugma. Match na match. Kaya, huwag kayong maghanap ng asawa na perpekto. Ang meron ay asawa at pagsasama na perpekto. Pagkasama ang Diyos. He makes yung pagsasama na perpekto. Pero asawa na perpekto, wala kayo makikita. Kaya nga kayo pinagsasama. Kasi kayo ang perfect match. Matching. Not a wife, not a husband perfect. Ang perfecto yung pagsasama. As long as kasama ang Diyos, nagiging perfecto ang pagsasama. O, di ba? Kaya mga dalaga dyan, pogi lang, atat na. Porkit may pera lang, atat na. May case na gano'n sa Zamboanga. Kasi siya, liquidator ng Bangko Sentral ng Pilipinas, may itsura din. Di, pag liquidator ka ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mapera ka, laki ng sweldo nun No? Tapos sabi ng isang member namin babae, alam mo, napapanaginipan kita gabi-gabi. Hindi kasi pinagmamatch-match namin. Same sila edad, medyo hawig-hawig. Kasi the more na iniisip ko, kung nasa subconscious mo, minsan yung napapanaginipan mo malay mo kung crush niya lang pala yung lalaki, si George. Crush niya lang, kaya lagi niya daw napapanaginipan. Minsan may mga naginip na hindi talaga galing sa Panginoon, bunga lang ng subconscious. O hindi rin sila nagkatuluyan. Pero hindi maganda sa part niya na dinideklara niya na siya ay para sa kanya. Nako, hindi rin man nagkatuluyan. No? Porky lang ba, taga Bangko Sentral siya? Porky ba siya ay may tsura?
Porke ba siya ay bachelor, siya na ay para sa'yo? Hindi. Hintayin mo yung para sa'yo. Pero nagkasawa din naman. Nagkasawa. Seaman nga lang. Pero okay din naman. At masaya din naman siya. You see, God will give you the match. Huwag kayong maghanap ng asawa na perpekto. Wala talagang asawang perpekto. Ang perpekto yung pagsasama. Kasama ang Diyos. Nagiging perpekto. Kasi siya'y nagtutugma. Ganon ibinibigay ng Diyos ang pangangailangan natin. Kaya minsan sa asawa, kung wala ka, bubuin ng iyong asawa. Kung wala siya, ikaw naman ang magbubuo sa kanya. Hoy, naku, nakakuha ng mga tips paano mag-share. Okay yun. Anyway, ano rin naman natin to ministry. No? Kaya walang perpektong asawa, pero may perpektong pagsasama, kasama ang Diyos. Okay. So, He gives what we need, not what you like, not what pleases you. Kaya tinitignan, hindi yung pleasure nyo yan. Tinitignan yung kailangan nyo. At alam niya na kailangan nyo maging masaya, maging mapayapa, maging maayos. Ibibigay niya yun, hindi yun ayon sa inyong gusto. Maghintay kayo ng ibibigay niya sa inyo. At ibibigay naman talaga. Ibibigay yan. Hindi siya nagkasala sa mga pangako niya. Tandaan niyo yan. Because He is holy, is very much holy, not to give His promises. Banal siya. So He gives according to His will and according to your needs. And He gives at His right time. Ito yon. Kailangan din siyempre the right time, in His own time. Kaya He makes all things beautiful in His time. Kasi kapag hindi nyo timing, at hindi niya timing yan, magkakaroon ng sigalot. Kasi hindi niya timing eh. Baka timing ng laman nyo, timing ng diablo, timing ng masamang espiritu, timing ng kung sino-sino, pero masisira yan. Pero kapag sa Panginoon, in His time, even Jesus Christ, natuto siya sumunod sa timing ng Diyos. Sabi niya, hindi ko pa panahon. Huwag niyo akong pangunahan. Hindi ko pa... Lagi niya sinasabi, in His time. Kaya nung siya hinuli, ito'y time nyo na. Sige, okay lang, hulihin nyo na ako. Until His death, siya'y nabuhay ayon sa panahon na binigay sa kanya ng Diyos. And He gives freely. Ito maganda. Alam niyo ang Panginoon, kapag nagbibigay, minsan hindi niya na binabawi. Hindi ayaw niyang bawiin kasi binigay na sa iyan eh. Kaya nga, huwag niyong aabusuhin. He gives freely without string attached. Kaya yung diablo na akusasyon sa kanya, mali yun. Kasi ang akusasyon ng diablo sa Diyos, binibigyan mo lang naman si Job. Kasi gusto mo ng papuri. Ay, parang sinasabi, may string attached kayo eh. Hindi tulad ba ng tao, no? Na nagre-regalo. Kasi may string attached yan. Either makuha yung simpatsya mo, later utangan ka. Minsan may bigay na regalo kasi boss mo yan. May mga string attached eh, no? Bagamat natural lang yun sa atin. Nagbibigay ng regalo, tumutulong sa'yo kasi nag-expect din ng tulong galing sa'yo. Kasi capable ka na tumulong din sa kanya. Let us give without string attached like God. Sinabi ko na sa inyo, ito nasabi ko na, anumang karakter ng Diyos na oppose sa kanya, hindi siya nalulugod. Anumang karakter. Kaya isa sa mga karakter na huwag nating i-practice. Kasi siya nagbibigay ng walang string attached. Even papuri, hindi niya in-expect sa atin ang papuri. Hindi na in-expect yan. Pero kung ikaw pupuri sa kanya, lalo ka pang bibigyan. Pero never siya mag-expect sa tao. Alam niya yon. Yan ang karakter niya. The same way, kung kayo magbibigay, no string attached. Magbigay kayo, huwag nyo nang isusumbat na tinulungan ko naman siya. Bakit kaya ngayon? Huminga ko ng konting tulong. Hindi naman ako tinutulungan. Panunumbat yun, unang-una, nakuha nyo na ang reward dito sa lupa. Kasi sinumbat nyo na. Huwag kayo manunumbat. No string attached. Pag binigay nyo, give it freely at kalimutan nyo na. The same with God. Ang mga gift na yan, binigay na sa atin, hindi niya na binabawi yan. Kaya lang kapag inaabuso natin, merong consequence na nangyayaring hindi maganda. But once He gave, wala nang bawian and no string attached. That is the character of our God. He is the only giver
and capable to give. Wala nang iba. Let us all stand up. Praise God. Kaya nga, your real identity, you are nothing. You are nothing. Wala talaga tayo. Huwag natin itaas ang ating sarili. Kahit na tayo niligtas, kahit na tayo'y nilinis, kahit na tayo ay binigyan ng kapangyarihan laban sa dyablo at laban sa daigdig, never niyong itaas ang inyong sarili. We are nothing without God. Ang itaas natin kung sino ang Diyos sa buhay natin. Panginoon, salamat, O God. Tulad ni Moses, bagamat harapan niyo na sinabing na lulugod kayo sa kanya, kaya naman siya ginagamit niyo. Pero sa buhay niya, hindi niya inangkin yun. Nagpakumbaba at laging sinasabi kung ano nakalulugod sa inyo. The same way with us, help us, Lord God, to be humble. At what we seek, ang dapat i-magnify namin sa buhay namin, sa puso namin, kung ano yung nalulugod, nakakalugod sa inyo. Kung ano yung gusto nyo, kung ano yung pamamaraan nyo, kung paano at anong bibigay nyo. Lord, let us seek it. We humble ourselves to you. What pleases you, God? Panginoon, pagpalain nyo ang mga narito, nagpapakumbaba sa harap nyo. Tapos dati ating makamay. Lord, ikaw nakakilala sa kanilang kaluluwa, sa kanilang puso, sa kanilang espiritu. Patatagin nyo ang kanilang pananampalataya at panatilihin ang kanilang humility sa harap nyo. Mamagnify ka sa buhay nila, sa isip nila, sa puso nila, sa pangalan ni Jesus. Amen.